Good morning world. Welcome again sa ating online devotion, no? Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos na makikita natin sa Psalms chapter 18 na siyang ating pinagbubulay-bulayan. Bawat Thursday na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mayroon tayong salita ng Diyos na gumagabay sa atin sa mga bagay na dapat ating gawin, lalo kung tayo may mga pagsubok, mga problema, no? At mayroon tayong Diyos na malapitan. Kaya basahin po natin ang Psalms chapter 18 verse 1 to 6. At ito po ang sinasabi ng sinulat ni David na ito'y kanyang awitin sa Panginoon. Sabi niya dito, I love you, Lord. You are my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. I called on the Lord, who is worthy of praise, and He saved me from my enemies. The ropes of death entangled me. Floods of destruction swept over me. The grave wrapped its roof around me. Death laid a trap in my path. But in my distress, I cried out to the Lord. Yes, I prayed to my God for help. He heard me from His sanctuary. My cry to Him reached His ears. Blessed be to God for the reading of His word. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita na siya nagpapaalala sa amin. Sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na lahat kami, O God, ay may mga kanya-kanyang mga kinakaharap na mga pagsubok. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat ang sino mang lumalapit sa iyo ay pinapakinggan mo at dinidinig ano mang mga panalangin namin, O God. Kaya Lord, pagpalain mo ang pagbubulay-bulay na iyong salita. Ito ang dalangin sa Mas, tayo sa Pangalan ni Jesus. Amen. That gratitude for deliverance and victory. Okay, ito pong Psalms nito ay ito po ay awit ng mga sinulat ni King David na parang awitin sa Panginoon. Paano po siya napalaya doon sa kamay ni King Saul na kung saan ay si David ay laging umiiwas, tumatakas, okay? Sa mga panganib sapagkat ang kanyang buhay po ay pinagawantaan dahil doon sa inggit ni Saul na kung saan siya po ay mapapalitan bilang hari, okay, ng Israel. Kaya po, sa oras ng mga pagsubok, ano pong ginawa ni David? No? Siya po ay lumapit sa Panginoon. Sabi nga dito ng Word of God, but in my distress, I cried out to the Lord. Yes, I prayed to my God for help. He heard me from His sanctuary. My cry to Him reached His ears. Mga kapatid, lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga pagsubok sa buhay. Pero wag nating kalimutan kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Yung tinatawag na attributes o description ng Diyos. Ito po ang sinulat ni David. Una na makita natin dito, sabi niya, I love you, Lord, you are my strength. No? Pinapakita niya dito na ang Diyos po ang kanyang kalakasan. Napakahalaga ang lakas o strength. Na ang strength nito, sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kailangan po natin ang lakas, mga kapatid, sa pangaraw-araw nating pamumuhay. Lakas ng pananampalataya, lakas ng ating katawan, okay? Lakas para tayo makapagtrabaho. Lakas upang mapagtagumpayan ang ating mga kaaway. We need strength. Ang sabi ni Apostol Pablo nga doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya po, mga kapatid, kung tayo nakas sa mga panghihina, mga pagsubok na ating naranasan, huwag nating kalimutan na ang Diyos po natin ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Tayo patuloy na lumapit sa Kanya, umasa sa Kanya. Sabi dito na David, I cried out to God. Amen? Kaya yun po. Kaya makita natin, unang description ng Panginoon, the Lord is my strength. Amen? Kaya kung ikaw ay nanghihina, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga problema, huwag natin kalimutan na ang Diyos po ang nagbibigay ng lakas sa atin. At sabi niya po dito pa na description sa Diyos, no? Sa Panginoon. Sabi niya, the Lord is my rock. Sabi nga dito, the Lord is my rock. Okay. Pag tinatawag na bato, ito po isang batong hindi may tinag. Actually, si Jesus Christ, tinatawag din na the rock. Di ba? Kami tinatawag, the rock of my salvation. Pag tinatawag na bato, hindi may tinag. Hindi na uga.
Hindi kagaya ng buhangin na kunting baha lang, kunting ulan, ito po ay naanod ang Panginoon po natin mga kapatid. Siya yung ating rock, siya yung ating pundasyon. Kaya may ilustrasyon sa bagong tipan dun sa Matthew chapter 7, verse 24 at sa preceding verses na kung saan dalawang klaseng tao nagtayo ng bahay, ang isa sa buhanginan, ang isa doon ay sa bato. Yung dumating yung tinatawag na baha, okay? Yung sa buhanginan ay nanod, pero yung taong nagtayo ng bato ng bahay doon sa bato ay hindi nahitinag. Ano po ba yung bato? Yung bato po natin mga kapatid, yung ating pundasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Marami mga pagsubok. Lahat sila ay pareho na dinaanan ng mga bagyo, dinaanan ng baha. Maring iba, paunti-unti, later on, naging malakas na baha. Pero mga kapatid, anumang klaseng baha ang ating madaanan, anumang klaseng bagyo ang ating sasalubungin, huwag nating kalimutan na gawing pundasyon natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo mahitinag pag alam natin na ang Diyos ang may hawak sa atin. Alam natin na tayo nanampalataya sa Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. He is our rock, mga kapatid. Amen. Ang sabi pa dito ng description patungkol sa Panginoon ni David, the Lord is my fortress. Pag tinatawag na fortress, mga kapatid, sabi nga, it is a place of safety where the enemies cannot follow. Diba, ang Israel, pagdating ng mga gera, nilusob sila po ay nagtatago doon sa tinatawag na sa ilalim, no? Na kahit sa taas, sa kadasira, mga gamit doon sa pinakaaliman ng lupa nila, mayroon silang itinatayong mga building doon, yung tinatawag na fortress nila, taguan nila, hindi po sila doon mga kapatid, may tinag. Ganon po sa ating Panginoon mga kapatid. Pag ang Panginoon po yung ating tinatawag na pundasyon, sa yung ating safety mga kapatid, hindi tayo may tinag. He is our fortress, taguan, tanggulan. Diba? Kaya yun pong ating gawin sa ating buhay mga kapatid. No? Na kahit anong mangyari, pag ang Panginoon po yung ating tinatawag na fortress, tanggulan, taguan, ay hindi po tayo may tinag. At pang-apat po na description niya sa Panginoon, sabi niya, the Lord is my deliverer. Sa ibang salin, the Lord is my protection. Amen. The Lord is, sabi nga dito, the Lord is my, tinatawag na my shield. Di ba? Kaya po mga kapatid, the Lord is my deliverer. Kagaya po dito, isipin mo na how many times na itong si David ay nahunting ng kanyang mga kalaban. Di ba? Dati hinanting siya ni Saul at later on hinanting siya ng kanyang anak ni si Absalom. Isipin mo dahil sa trono, dahil sa posisyon. Pero dahil si David po ang kanyang tanggulan ng Panginoon, sabi nga, God is able to deliver him. Actually, ang salita ng Diyos ay may mga pangako. Sabi nga niya sa Psalms 34:19, sabi nga ng Word of God, no? Nasa mga believers ay maraming mga pagsubok. Sabi niya dito, pero sabi niya dito, the Lord able to deliver them. So Psalms 34 verse 9, the righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue its time. Sipin mo yan? Ang Diyos ang mag-rescue. Okay? Kaya di ba napahaganda na pangako ng Panginoon? The Lord is our deliverer. Amen? Kaya po makita natin dito na sa gitna ng mga pagsubok, huwag nating kalimutan na ang Diyos po ang ating tinatawag na deliverer. Amen. Maraming mga pagsubok, maraming mga problema, sapagkat di tayo sa libutan, may mga bagyo, may mga baha. Bukod ngayon sa Pilipinas, napakainit. Sabi nga po doon sa balita ay more than 5 billion na ang napinsala dahil dito sa tinatawag na init. No? Marami na rin taong namatay. More than 40 people ang tinatawag na heat stroke na mga kapatid dahil sa sobrang init. No? Kaya di sa libutan, sabi nga, we are not exempted from any calamities at mga problema
At siyempre, may mga pagsubok at mga problema sapagkat tayo mga tao, tayo nagkakamali, tayo nagkukulang, tayo nagkakasala. Minsan, may mga mali tayong desisyon na tayo po'y umaani doon sa tinatawag na mali natin desisyon. At sometimes po mga kapatid, kailangan natin ang deliverance dahil meron din tayong kaaway. Walang iba ang ating kaaway kundi si Satanas, na ang purpose si Satanas. Sirain yung ating panampalataya at maaring hindi natin makikita mismo si Satanas. Pero sometimes, gumagamit din siya ng mga tao upang sirain ka. Di po ba? Sometimes, gumagamit siya ng mga sakit. O sometimes, mga spiritual attack, mental attack. Kaya maraming mga taong na-stress, na-depress. Dahil doon, mga kapatid. Ngunit alam po ba ang pangako ng Panginoon God? Sabi niyo dito sa Psalms 34 verse 19. The righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Yung word na rescue means the Lord is able to deliver them. He delivered them all. Yes. Kagaya po ng yado kina Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi nila maiwasan na sila po itapon doon sa tinatawag na tinapon sila doon sa tinatawag na itinayong revolto ni King Nebuchadnezzar during the time. At sila ay kinainggitan. Hindi sila nakaiwas doon, pero mga kapatid, sila itinapon doon, sila po iningatan ng Panginoon. Sinamahan sila ng Diyos. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, sabi niya, di ba 3 ang itinapon natin? Bakit 4 yan? Bakit naging 4? Sapagkat sinasamahan sila ng ating Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, sabi nga, lahat tayo may mga kanya-kanyang pagsubok, pero wag natin kalimutan na sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, nandyan ang Panginoon na nagabantay sa atin. Amen. Ang kailangan lamang natin gawin ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Manalig sa Panginoon. Sabi dito ni David sa kanyang sinabi dito kanina, na kung saan ay, sabi niya dito sa Psalms 18 verse 6, But in my distress, I cried out to the Lord. Yes, I prayed to my God for help. He heard me from His sanctuary. My cry to Him reached His ears. Yes, yun po ating gagawin. Kaya nga po mga kapatid, sipin mo yun, yung 3 itinapon doon. Si Daniel, itinapon din sa tinatawag na lion's dens. Pero ang Panginoon po ay iniligtas sila, mga kapatid. Hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Word of God, even sa Psalms 37, verse 39 to 40, sabi ng Word of God, The Lord rescues the godly. He is their fortress in times of trouble. The Lord helps them, rescuing them from the wicked. He saves them and they find shelter in Him. Napakagandang pangako muli ng ating Panginoon. The Lord is my shelter. Amen. Kahit sa oras ng tagutom at mga problema, ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita, sa Psalms 37 verse 25, sabi ng Word of God, Once I was young, and now I am old, sabi David. Yet I have never seen the godly abandon or their children begging for bread. The godly always give generous loans to others, and their children are a blessing. Sipin mo yun? Sa kabila ng mga kahirapan, sabi nga doon, talagang ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya. Pangawakan natin ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, we can expect the suffering but trust God for the deliverance. Ang Diyos po natin ay handa tayong tulungan, mga kapatid. Lagi lang tayo lumapit sa Kanya. Amen. Sapagkat ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Sabi ng kanyang salita dito, mga kapatid, kung paano si David po ay talagang nirescue niya sa kanyang mga kaaway. Although maraming tinatawag na mga circumstances, mga difficult, pero ang Diyos po ang tinatawag na strongholds niya, hintan niyang tinatawag na tanggulan ang kanyang tagatulong, mga kapatid. Kaya nga po, the only way to be delivered from surrounding evil, sabi nga dito, is to call upon God for help and strength. Amen. Lagi tayong tumawag sa Diyos. Kaya tayo may panalangin bawat umaga, may devotion bawat umaga, paggabi, mayroon tayong panalangin, mga kapatid. Pasalamat tayo sa Panginoon sa pag-iingat niya sa atin. Kaya ngayong umaga, ang tanong ko sa inyo
Kailangan nyo ba yung tinatawag na deliverance? Ang tanong ko naman ay, is God is your deliverer? Siya ba yung ating tagapagpalaya, tagapag-deliver, taga-rescue? Kung siya, mga kapatid, makakatawag tayo sa Kanya. At ang ating Panginoon ay willing na tumugon at sumagot sa ating mga kahilingan. Amen. Kaya kung ano mga kahilingan natin ngayon, ano mga kailangan natin ngayon, huwag nating kalimutan na ang Diyos po natin ay handang tumugon. Amen. Sa ating mga panalangin. At sa Diyos po mga kapatid ay walang imposible. Amen. Hallelujah. Kaya po tayo idudulog ulit sa Panginoon ngayon. Idulog natin sa Kanya yung ating mga kahilingan at asahan po natin mga kapatid, pag tayo lumapit sa Panginoon, siya po itutugon sa ating mga pangailangan. Kaya huwag tayo magsawa sa ating paglapit sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos po natin ay handang tumugon sa ating mga kahilingan sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay may mga kanya-kanya mga pagsubok na kinakaharap, mga problemang kinakaharap, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, dahil ayon sa iyong mga salita at ginawa David, Panginoon, na siya'y tumawag sa iyo. Ika'y nakinig sa kanyang mga panalangin, Panginoon. Ngayong umaga lamang, Panginoon, ay may mga problema at mga pagsubok na kinakaharap kami at ang mga kapatid sa Pilipinas, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, sa aming patuloy na pagtugon sa iyo. Binigyan mo ng solusyon yung mga problemang iyon, Panginoon, at yung mga kaaway, Panginoon, na nais manggulo. Yes, O God. Nais, Panginoon, na mangagaw ng mga bagay na hindi naman para sa kanila, O God, ay hindi sila nagtagumpay. Sapagkat kami dumudulog at lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, ano man pong kinakaharap ng bawat isa sa amin ngayon, alam namin, Panginoon, na kami ay magtatagumpay sapagkat ikaw lamang aming tinatawagan, Panginoon. Kagaya pa sa mga kapatid namin na mga may sakit, we pray for your complete healing. Kagaya ni Leo Servisa, Lord, we pray for your complete healing. Yes, O God, sa mga may sakit, Panginoon, na high blood, kagaya ni Sister Arlene, Lord. Umalani, Lord, we pray for complete healing, Lord, maging normal ang kanilang blood, BP, Panginoon. Yung mga may sakit na mga diabetes, kagaya ni Sister Tiffany, Lord, we pray na maging normal ang kanyang blood sugar in Jesus' name. We pray, Lord, sa mga may sakit, kagaya ni Pastor Alijo, Panginoon, Inakay, Lord, we pray for your complete healing sa kanila, Panginoon. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, O God. Ganon din po, Lord, kay Raji Forto, Lord, we pray for your complete healing sa kanilang pagalingin mo rin po sila, Panginoon, sa kanilang karamdaman. Kay Melody Familara, Panginoon, pagalingin mo sa kanilang kidney stone at fatty liver, Panginoon. Kay Lolo Familara, Panginoon, sa kanyang cyst goiter at diabetes, Lord, pagalingin mo sila, Panginoon, in Jesus' name. Kay Noemi, Lord, sa kanyang breast and cancer, O God, in Jesus' name. Pagalingin mo sila, O God. Ganon po, Lord, aming ilapit sa iyo sa panalangin. Si Pastor Leo Gambua, O God, in Jesus' name, Lord. Pagalingin mo po siya kanyang brain tumor, Panginoon. Kay Pastor Alfredo Romuar, O God, sa kanyang eyes cataract, Lord. Pagalingin mo po sila, O God. Kay Ernesto Limpin, O God. Pagalingin mo sa kanyang blood and skin cancer, Panginoon. Stage 4, Panginoon. Lord, sa iyo lamang kami umaasa. At sa iyo ay walang imposible. At sa mga kapatid namin, Panginoon, yes, O God, na pabayupsi kagaya ni Sister Vilma, Lord, we pray na maging normal at maging maayos ang kanyang kalusugan. At sa iba pa, O Diyos. Salamat, Lord, sa patuloy na kagalingan na kaloob mo kay Brother August, Panginoon, in Jesus' name. At sa iyo, Lord, ay walang imposible, O God. Thank you, Lord. Kaya, Lord, palakasin mo ang iyong mga lingkod upang makasama namin patuloy sa paglilingkod sa iyo, sa mga mission, Panginoon. Yes, O God. Amin pong ilapit sila, O God. Ikaw magpagaling, magpalakas at pahatag at mag-supply ng pangailangan. Sino man po, Lord, nakasama namin ngayon. Ikaw, Lord, at tumugon na kanilang pangailangan. Sa buong BCI family, O God, i-bless mo po, Panginoon. Sa aming mga incoming activities, Panginoon, sa aming field trip, papuntang Ottawa, Panginoon. Ikaw mangunat mag-ingat sa bawat isa sa amin, O God. Ikaw mag-provide na pangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa aming nalapit pang na Mother's Day, Panginoon. Lord, ikaw mangunat mag-bless, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Sa aming, yes, O God, sa aming mga nalapit na camping, nalapit na anniversary, Lord. Pagpalain mo po ito, Diyos, na kami magkaisa at magtulungan para sa inyo. I-bless mo, Lord, ang church ng BCI London at BCI Philippines, Panginoon, at BCI Toronto, Panginoon. I-bless mo mga leaders, lahat ng mga members, lahat ng mga sympathizers, Lord, na sila magpatuloy sa pagilingkod sa iyo. At i-bless mo rin po, Lord, ang aming nalapit na pag-uwi sa Pilipinas. Ikaw ang patuloy na magpala, magpalakas, O God, at mag-supply ng aming mga pangailangan. Salamat po, dakilang Diyos.
Yes, O God, at we pray, Lord, sa salvation ng lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakiya sa iyo, kagaya ng kahilingan lagi ni Nanay Wilma, Panginoon. Yes, O God, tugunan mo po, Lord, yes, O God, kahilingan niyo, Lord, na maligtas lahat ng mga mahal sa buhay, kapatid, anak, apo, sa pangalan ni Jesus. Yes, O God, amin pong ilapit sa iyo, Lord, ang may mga problema financial, Lord, we pray for financial breakthrough, God. Ikaw tumugon, Lord, mabayaran lahat ng mga utang namin, Panginoon, upang kami patuloy pa makatulong sa mga nangailangan, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ingatan mga anak mo na nagkatrabaho sa bahay, sa opisina, sa mga factory, sa mga restaurant, sa mga tindahan, at sa mga caregivers, PSW, Panginoon. Ingatan mo sila at bigyan ng kalakasan, kagalakan, at kapayapaan na galing sa iyo, Lord. Thank you. This is our prayer, thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid, at maraming salamat sa inyong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wherever you are, huwag nating kalimutan na ang Diyos yung ating partner at sa Kanya po ay walang imposible. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya, amen? Enjoy your day. God bless you all. At ito po yung lingkod, Arnel Galang, nagsasabing, salamat po dahil ang Diyos po natin buhay at sa ngalan po ng BCI, Victory City Church International, ay kayo po ipatuloy na pagpalain ng ating Panginoon. At ating nilalapit rin yung kaarawan ng aking mga kapatid. Binabati ko sila, sina Armando Galang at si Fernando Galang, aking kapatid na kambal. Happy birthday sa inyo, mga kapatid. Magpalakas kayo at magpagaling sa inyong mga sakit. Amen, para umaba pang ating mga buhay. God bless you all. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli po, mga kapatid. To God be the glory. Thank you, Sir Celia Alba Castro, Sir Cecil, Broga, Sir Grace, Sir MJ, Sir Bing, Nanay Wilma, Sir Cecil, at sa iba pa. Hindi ko mabasa eh. Ganun pa man ay salamat sa inyong lahat, mga Sir Rachel Camos. God bless you. Amen. Kasama lagi natin, mga kapatid. Okay. Sino pa? Okay. God bless you all sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Yung lingkod, Arnel Galang, nagsabi na ang Diyos po ay makapangyarihan, ay sa taong tapat, ang Diyos ay sapat. Amen.